Good morning po mga Ride Out and welcome po ulit sa ating YouTube channel. Para sa Ride Out natin ngayon, nandito tayo sa may Lingayen, Pangasinan para masaksihan yung mga iba't ibang klaseng food street nila dito. Kaya naman sobrang excited na ako na matikpan ito dahil alam ko dinarayo ito ng mga iba't ibang biyahero na tulad natin. Kaya naman mga Ride Out, tara, food trip tayo. So tara, i-taste test na natin to. Alam ko ito isaw eh. So para siyang kwek-kwek before. Ano siya, coated siya ng harina. Nalasahan ko na yung isaw. Pero alam niyo, mas magbibigay ng lasa dito is yung sausawan. Ano ba ta? Kaluluto lang. Ayan. Doon. Ayan. Apat din. Para magkalasa lalo. Ito mga Ride Out, yung crabs. Crunchy siya. Ang masarap sa kanya, pag kinain mo siya, lahat, walang tapon. Okay, so mga Ride Out, tinarin natin yung tusok-tusok dito. And then yung taste ng kanilang tusok-tusok, 10 is the highest, mga 6. And then, iniinit nila kapag ka nakapili ka. Tapos yung presentation nila, nakalagay lang lahat dito sa cup. Tapos dito mo siya kakainin. So, meron iba't ibang klase. Kwek-kwek, merong isaw, merong chicken skin, marami, iba't ibang klase. Tapos nagre-range yung price nila is from 20 pesos, may 30 pesos. Ayan, yung tatlong in-order natin kanina is 100 pesos lahat. Etong huling kinakain natin na to, it's a chicken skin. Medyo maalat ng konti yung chicken skin. Pero dahil may suka tayo nilagay, nagbe-blend yung saltiness at saka yung sour flavor ng vinegar. Overall, ang rating natin sa kanila is 6/10. So yan yung ating first stall dito sa may Pangasinan Food Bazaar. Tara, punta tayo sa next store natin. May isa akong gustong subukan dito eh. Itong Japanese cuisine nila. Try natin yung buldak. Hindi ko kasi na-try ito nung nasa Ugbo tayo eh. Isang buldak po. Ayan, so dito meron silang iba't ibang klase. Meron silang mga pork katsu, donburi, mga rice bowl. Tapos meron din silang takoyaki. First time kong kumain ng buldak kasi nung nasa may Ugbo ako, hindi ko siya nasubukan eh. Hindi ko siya natikman eh. Kaya excited ako eh. Check natin. Time check natin ngayon, mag-aalas 6 na ng gabi, eh nagsisimula na dumagsa yung mga tao dito. Mga Ride Out, i-taste test na natin tong buldak. Dito talaga tayo sa Pangasinan ng buldak, di ba? So, wow! Sabi ni ate, times 5 yung anghang nito. Tingnan mo, yung noodles niya, tapos yung egg, yung butter, yung cheese. Unang nalansahan ko dito yung cheese niya, yung butter niya, tsaka yung nori. Hindi pa siya ganun kaanghang. Sobrang flavorful niya. Tapos may cheese to yun. So when it becomes a presentation nila, chopstick, paper plate, tissue, that's it. Makikita mo na malinis din yung serving nila dito kaya gaganahan kang kumain. This is 160 pesos. Kaya yung times 5 ng hang. Pero bukod dito, marami pa silang ibang binibenta. Meron din silang mga takoyaki, yan. Pero ito yung gusto ko talagang tikman dito. Yung buldak talaga nila. Ang sarap ng cheese niya talaga.
bulldog nila, 10 is the highest. Siguro 7.5. Kahit times 5 siya, hindi siya sobrang anghang. Tapos, ang nagustuhan ko sa kanya yung cheesiness niya eh. It blends dun sa anghang, it blends dun sa cheese, dun sa butter. Kaya mas lalong malinamnam yung bulldog. Parang nagkikrave ako ng something na gusto kong inumin, something na refreshing. Hanap tayo ngayon. Ayan, gawa na pala. Nag-crave tayo ngayon ng tiramisu kasi medyo maalat na yung mga order natin kanina. Ate, kahit huwag naman plastic, kainin na po dito po. Ayan po. Yung isang slice ng tiramisu nila ate, dito yan sa Angel Bites tiramisu is 125 pesos. Naka-promo sila eh. Big sale. Dati 149 Kasi ate sa Manila to 250. Ayan, first slice po. Kayo pong gumagawa nito po? So nag-order tayo ng matcha. Tikman natin. Yung nag-ugbo tayo, hindi tayo nakabili ng tiramisu doon kasi sobrang daming tao, hindi na rin natin nakita kung saan siya. So nag-order tayo ng matcha. Favorite din natin yung matcha pagdating sa coffee. So try din natin dito sa may tiramisu. Dito yan sa may Angel Bites tiramisu. Sarap. So dito sa toppings niya may powder ng matcha. Tapos dito meron KitKat na matcha flavor. Tapos may pagka chiffon. Try natin itong KitKat. Isa pa sa napansin ko, based sa kanyang lasa, hindi siya sobrang tamis. Hindi ka mauumay. When it becomes kasi sa cake, madalas yan matamis, nakakasuya. Pero ito naman, so far naman, all goods pa yung kanyang flavor. When it becomes sa packaging, nakalagay siya sa isang plastic cover, may spoon, tapos may tissue. So malinis yung presentation. And sa price, again, this is 125 pesos. Napakasulit, napakamura, makakatingin ka na agad ng tiramisu. Sa Manila, if I'm not mistaken, 250 pesos yung isang slice ng tiramisu. Sa mall, hindi ko alam kung magkano sa mall. Masarap, diba? Oh. Very colorful, flavorful. Yung tiramisu nila may iba't ibang flavor yan. Merong blueberry, merong mango, merong cookies and cream. So depende yan kung gusto nyo makita lahat. Nandito, isa-serve nila lahat yan. Pwede yan. Sarap. Pero one thing gusto sabihin, hindi siya nakakasuya. Kasi hindi ako mahilig sa cake. Mas more on maalat ako eh. Pero ito, okay siya sa taste buds ko. Hindi nakakauma. Yung isang slice okay na sa akin. Kumbaga kaya kong ubusin ang isang slice nito. Ito po yung Baga po. baga. Tapos ito yung litid. Magkano po sa ganito po? 3.20 sir, pwedeng mix. Okay po. Tsaka isang order ng magic water din po. Ayan po. Kuha na lang po kayo sir. So ito, dito natin masusubukan yung Dos, tres. litid baga ng baka. Pero sa Manila, baga ni mama, yung tawag nila. Doon sa may ugbo, yan, meron din. Dos tres, bagong luto. Tikman natin 3.20. tong baga ng baka. Feeling ko malinis yung baga ng baka kasi hindi naman siya nagbe-vape, di ba? Or nagsisigarilyo, di ba? Dos tres. Baka Sarap. po. Parang ordinary siyang yung Dos tres po. dugo na kinakain natin or yung mga isaw. Baka po. Pero malalasahan mo yung malinis, malasa eh. Yung pagdating sa baga ng baka, lain natin yung litid. Dos tres ma'am, bagong luto. Dos tres po. Dos tres sir, litid baga ng baka po. Bagong luto. Actually, mas Litid matamis siya. baga. Dun sa baga ng Dos baka, tres po. matamis yung karne niya, hindi siya malansa. When it becomes to serving, isang cup, 3 stick, 20 pesos. Kasi ngayon lang din ako nakatikim ng litid ng baka or baga ng baka. Tapos ang sarap ng sausawan, malalasan yung sibuyas, yung suka, tinatanggal niya yung lansa nung Litid baga ng baka. Kasi, Paano po siya naging magic water? ano sir, kasi ano lang siya sir, pure na, purified water, tapos ice, tsaka sugar lang siya sir. Okay. At tapos may essence ng banana essence lang. Kasi siya water siya na sir, may kakaibang lasa, parang may lasa na tubig. Tubig. Kaya naging magic water.
Dos, tres po. Try natin yung magic water. Ayan. Meron pong ganito sa Quiapo pero hindi ko pa natitikman yung Quiapo eh. Actually, first time kong makainom din ng magic water dito sa Pangasinan. And then, next time pagka pumunta tayo ng Quiapo, matitikman din natin yung magic water doon. Dos, tres po. Tingnan natin kung anong effect ng magic water. Ano ka nasisira, ulo? Sarap, promise. Unang inom ko sa kanya, sa magic water, para siyang gulaman. Dos, tres. Titidbaga ng baka, bagong luto. Cheers. Okay to. Kumbaga natatanggal niya yung lansa or yung suya dun sa mga pagkain na kinain mo kanina. It cleanse kapag ka iniinom mo siya. Hindi totoo yan. It revives yung panlasa mo. Sarap. Try nyo to dito sa may Pangasinan. Isang cup nito is 20 pesos. Ang serving niya is dito, plastic cup. Malinis siya. And then, malamig. Refreshing talaga. Itatry natin tong pusit mga crowd. This is 15 pesos per stick. Tapos meron silang 10 pesos per stick. Ito, only sibuyas. So, tinodo ko talaga yung sibuyas. Serving niya sa stick lang. Tapos, ayun, sausawan na. Dos, tres. Titidbaga ng baka po. Sir, dos, tres. Ang pupusit. May sibuyas na. Matamis yung sibuyas. Medyo maalat yung pusit. Nagbabalansa yung flavor niya. Kasi alam naman natin ang pusit kapag kang hinuhuyan natin. Para siyang chewy, di ba? Ito, hindi siya nakakapagunuin. 25 na nguyan na ako. Dos, tres po. At saka hindi malansa yung pusit. Worth it naman sa try natin, 15 pesos per stick. Tapos meron din silang 10 pesos. Try natin yung cheesy overload nila dito. Actually, na-try ko na to sa Ugbo. Sa presentation, most probably, halos pareho lang sila eh. Ang napansin ko lang dun sa Ugbo, meron siya mozzarella cheese. Dito, more on butter and then cheese, yung kanilang flavor. And then may powder, cheese powder. Dun kasi sa Manila, walang powder. Sa lasa, tignan natin. Overload na naman. Sarap po. Sarap. Kita mo yung thickness, yung cheese flavor. When it becomes presentation, isang cup na ganito is 100 pesos. Compared sa Manila, mas malaki sa Manila. 100 pesos. Yung corn niya, for me, parang mas okay yung sa Ugbo. Plastic and then spoon presentation. Rate natin to ng mga 6/10. It's a weekday ngayon mga crowd. Yung tao ngayon is hindi pa masyadong dagsa. Pero okay lang, at least natikman natin yung mga gusto nating matikman na pagkain. And isa sa notice ko dito, walang trash can. Wala akong masyadong makita ng trash can dito. Mas mainit sa Manila yung panahon. Pero dito, malamig-lamig yung panahon ngayon natin dito. And then kahit malapit tayo sa dagat, mararamdaman mo yung simoy ng hangin dito. There you go mga cried out. Try natin itong lechon dito. Binigyan tayo kanina yung crunchy ha. So mga cried out itong lechon na to. Dito sa kusina ni Nanoy. Tapos may only sabaw, only drinks. So ito yung balat.
Narinig nyo? It's crunchy. Actually, hindi ako marunong mag-identify kagad ng masarap na lechon. Pero I have my own taste buds. Hindi maalat yung lechon. Andun yung crunchiness ng lechon yan. Balat pa lang ha, sa laman. Hindi siya parang bubblegum na mahirap nguyain or mahirap lunukin. Syempre, hindi bumpleto kung walang kanin. Alam mo naman tayo mga Pinoy, kanin is life. Because of their presentation kanina, because of their warm welcome, alam mo talagang ma-encourage kang kumain. Which is yun naman maganda pagka nagbe-business tayo, di ba? It's more on how you will entertain yung iyong mga customers and then para mas masubukan nila and matry nila yung product mo. So, when it becomes a presentation, isang plate, tapos spoon and fork, tapos may table kayo dito, pwede kayong kumain dito, pwede rin kayong mag-take out. Mabibigyan natin siya ng 8 out of 10. Siguro ang ma-advise ko lang, siguro mas maganda yung medyo mainit-init pa na lechon na sinuserve nila. To wrap up our Pangasinan Food Bazaar experience, sa lugar, hindi siya ganun ka-crowded. Siguro dahil weekday ngayon, mas malamig dito, mas maraming tao pa rin sa Ugbo. Sa may Tondo, Manila. When it becomes a price, halos same lang yung prices nila sa Manila and then dito sa Pangasinan. When it becomes a food, mas maraming choices sa Ugbo, sa Manila. Maybe it's because hanggang Feb 15 na lang kasi yung Pangasinan Food Bazaar. So, yung iba daw nag-close na dito, ganyan-ganyan. Pero feeling ko baka ng mga December part, napakadaming tao rin dito. Try to visit the Pangasinan Food Bazaar. Hanggang Feb 15 na lang sila cried out. Then after nyan, sabi nila ate, babalik ulit sila, I guess, baka before Christmas ulit, mga October yata. It's a one-of-a-kind experience din. Kasi, for example, nag-crave ka ng lechon, nag-crave ka ng inihaw na manok, ng mga barbecue, and then mga other desserts, maraming mapagpipilian pa rin dito sa Pangasinan Food Bazaar. Time check natin, 7:30 pa lang ng gabi. Pero yung mga diwa ng mga tao na nandito, kumbaga gising na gising pa rin hanggang ngayon. May tatlong bagay akong gustong i-share sa inyo mga ka-ride out. Kumbaga yung top 3 na pagkain na nagustuhan ko dito. Number 3, yung buldak. Okay? Yung buldak masarap siya. Yung pangalawa na nagustuhan ko dito, yung tiramisu. And then yung number 1 na nagustuhan ko dito is yung lechon. Ayun. Siguro onting sum up lang doon sa lechon kasi bihira lang akong kumain ng lechon pero hindi nakakaumay yung kanyang lasa kaya solid yung lechon.